NBI Chief Judge Honorable Jaime Santiago. Good morning po, sir. Good morning po, Manong Ted, at sa mga nakikinig sa atin. Opo, sir, ito hong pag-surrender ng 7, no, gusto ko lang linawin. Yun ho bang 5 dito at saka yung 2, magkakaiba po ang kinakaharap na, kumbaga, kumpanya o kaso? Yes sir, involving po to ng 2 kumpanya. Yung 5 po ay nag-surrender sa aking regional office 3 sa Central Luzon po. At yung 2 naman po ay voluntarily pumunta dito sa tanggapan ng NBI sa Quezon City at nag-voluntary surrender po. Opo, ito po yung Roderick Pujante at Juan Alpas. Ito ho ay tungkol doon sa Yun Zuan Technology. Tama, no, na kumpanya separate doon po naman sa Hongsheng na ito. Yeah, tama po. Okay, opo. Ito pong 2, bagamat magkakaibang kumpanya, isa lang hubang kaso ito? O magkaiba po itong kaso at separate ba itong sala? Paano kaya ito? Kasi naguguluhan na ho kami, Director, sa iba-ibang pangalan. Opo, go ahead. Po, actually, ang nag-file po ng kaso ay ang PAOK. Tapos ipinail po sa piskalya at ang piskalya ay naka-found ng probable cause. Nagsampa po ng several cases sa Pasig Regional Trial Court. Yung Regional Trial Court naman po ay nag-issue ng 5 warrant of arrest. Pero rin ho, yung iba kasama nila Chinese, yung iba naman kaya iba-iba ho eh. Ang 5 warrant of arrest po. Ngayon ayun, yung sumurrender nga po ay subject din po sila ng different warrant of arrest na issued. Ayun po, ganun po. Opo. So yung 7 po ito, na may lahat itong 7 ay may arrest warrant? Opo. Okay. Lahat itong 7 po, ang kasong kinakaharap po ay qualified human trafficking na walang piyansa? Tama po. Okay. Opo. So kung ito pong si Roderick Pujante at Juan Alpas, no, doon sa Yun Zuan Konektado umano, si Dennis Cunanan ho ba kasama din sa may arrest warrant ngayon? Hindi ko po kabisado yung Dennis Cunanan, pero lahat po yung 7 na sumurrender sa amin ay may subject ng warrant of arrest. Opo, sige po. Pero po sir, yung 5 no, na sumuko doon sa inyong regional office, ang sinasabi nga daw, ginamit lang ang kanilang mga pangalan, pagkakinanlan para maging incorporators nito pong Hongsheng na ito. Opo, ang sabi nga po ninyo, doon kayo magpaliwanag sa korte. Pero sa pagkakataon ho ngayon, sir, no, can you just educate us? Kapag ba ganyan na ikaw, ang claim mo, inosente ako at wala naman kong kakayahan para maging presidente o tesorero nitong kumpanyang ito na pagbilyon ng transaksyon, na kanino po yung burden of proof? Nasa kanila po ang burden of proof. Ang dapat pong gawin nila, kung yan ang claim nila, ay yung abogado nila ay mag-file ng petition sa korte na sila ay willing maging ma-discharge to be a state witness para patunayan nila yung mga sinasabi nila. Opo. At yung pong usapin ng desisyon kung sino po ang karapat-dapat maging state witness ay nakanino po, Judge? Ay, nasa judge po yun, sir. Nasa judge po. Okay. Sige po. So, dito ho ngayon, ang NBI ho ba ay nakasama sa pag-iimbestiga po sa mga taong ito o purely PAOK po ito? PAOK po, sir. PAOK po. Okay. Sige. So sa ngayon po, sir, tanging ang inyo pong responsibilidad ay paano po? Ngayon, hawak niyo po itong 7 ngayon? Yes, sir. Nag-return na po kami ng warrant as far as the 7 is concerned sa korte.
Tapos mag-i-issue po siyempre ng commitment order ang korte at kung saan nila kami utusan na i-turn over itong mga tao na ito, doon namin dadalhin. Okay, opo. Maliban po dito po sa 7 ito, kayo ho ba ay meron pa diyang hawak na arrest warrant laban sa mga involved dito po sa mga Pogo hubs na ito sa Porac at sa Bamban? I'm sorry, Yes, opo. sir. Marami pa po tayong subject at karamihan po dun sa mga hindi sumurrender at remain at large ay mga Chinese. Opo. May info po kayo, nasan kaya itong mga to? Yan po ay hindi tumitigil ang aking mga tauhan para hanapin yan. Kasi pagka nag-issue ng warrant ang isang hukuman ay copy-furnish naman agad ang PNP at ang NBI. So, trabaho namin yun, maghanap. Hindi po kami tumitigil sa paghahanap, sir. Opo. Diyan ho ba sa inyo, meron bang pending arrest warrant itong alias Tony Yang, yung nakatatandang kapatid nila Michael Yang? Paok din po ang okay. umaresto dyan. Sila din po nakakaalam. Okay, opo. Sige po. Sa panghuli po na lamang, Director, yung pong binabanggit ng NBI na hindi tugma sa pag-aaral ninyo doon sa pirma ni Alice Goo sa ninotaryuhan ng dokumento nitong si Attorney Galicia. Ano ang implikasyon po noon, Judge? Sir, yun nga po. Si Alice umattend nga sa Senado, pinapirma siya doon. Tapos yung other documents pa niya, like SALN, ganyan, ay ikinumpare namin dun sa kanyang counter affidavit na di umano ay ninotaryo ni Attorney Galicia. At napatunayan namin ng aming question document expert na hindi tugma ang firma doon sa counter affidavit at doon sa mga kumbaga standard signature niya, specimen. Specimen signature. Opo. So nangangahulugan po na yung nakaharap nitong si Attorney Galicia na nagpanotaryo sa kanya sa counter affidavit daw nitong si Goo, hindi si Alice Goo yun. Ganun na nga po. Ganun na nga po ang teorya na aming nakita. Okay, opo. Sige po. So salamat po, Director, sa inyo pong paliwanag this morning. Mabuhay, sir. Thank you po. Salamat, Mang Ted. Salamat po sa inyo. Opo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.